Ibalik mo. Nauna ka kasi. Antayin mo, may intro pa eh. Okay. I hope it's
21. Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of Almighty. This I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God, and I trust Him. For He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. He will cover you in His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Do not be afraid of the terrors of the night, nor the arrow that flies in the day. Do not dread the disease that stalks in the darkness, nor the disaster that strikes at midday. Though 1,000 fall at your side, though 10,000 are dying around you, this evil will not touch you. Just open your eyes and see how the wicked are punished. If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you, no plague will come near your home. For He will order His angels to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands, so you won't even hurt your foot on a stone. You will trample upon lions and cobras. You will crush fierce lion serpents under your feet. The Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. I will reward them with a long life and give them my salvation. Amen. Ako'y nagpapasalamat sa pagmamahal ng Diyos na patuloy na bumabalot sa aking buhay sa bawat pagsubok. Alam kong siya ay kasama ko na nagtuturo at naggagabay sa akin tungo sa kanyang kalooban. Walang salitang sapat upang maipahayag ang aking pasasalamat sa kanya. Salamat Panginoong Jesus, hallelujah, purihin ka at sambahin. Magpakailanman sa iyong pagmamahal sa akin at sa aming lahat ng naririto. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pagpapatotoo. Ako ay lubusan nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos sa aking buhay sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang pagmamahal. Ipinadama niya sa akin ang kanyang biyaya at awa sa pamamagitan ng Jesucristo, aking Panginoon, na ang kanyang pag-ibig ay hindi matatawaran at walang katulad. Sa bawat araw na binibinyagan niya ako ng hininga, ako ay nababalutan ng kanyang pagmamahal. Ang bawat pagbubukas ng aking mga mata ay isang palaala sa kanyang kabutihan at kapangyarihan, sapagkat sa bawat sandali ang Diyos ay nagpakita ng kanyang panghimala sa aking buhay. Page 3. Sa Kawikaan 3:5-6, sinasabi ng Biblia, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang mananalig sa sarili mong karunungan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at tuturo niya ang iyong mga landas. Ito ay isang pangako ng patuloy na pagpaalala sa akin sa dapat kong pagkatiwalaan ng Diyos. Ang sa lahat ng pagiging sensitibo sa kanyang boses, sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, siya ang nagtuturo sa akin ang tamang landas dapat kong tahakin. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord Jesus. Amin, Sister Gorgonya. Hallelujah. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa iyong walang sawang pagmamahal at biyaya. Patuloy mo kaming gabayan at patnubayan sa ating mga landas. Tulungan mo kaming maging sensitibo sa buhay
upang ang aming mga buhay at landas ay magiging tuwid sa iyong paharapan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. To God be all glory, praise and honor. To the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. And thank you, Holy Spirit. Mangyari manalangin tayo bago ako magsimula upang walang masayang na kahit anong bagay na pinaparating ng Panginoon sa ating ngayong araw. Ama namin na sa langit, salamat sa biyayang pinagkaloob mo sa amin ngayong araw. Pinabati ka namin at nagpapasalamat sa pagkakataon na ito upang magkakatipon, magkapagbabahagi ng iyong salita. Tulungan mo kaming makinig ng buong puso at isip at gabayan mo kami na walang kapahamakan sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal kong kapatid at asawa, mahal at anak, nari na kayong umupo. Mga minahal kong anak at kapatid, maging aking asawa sa Panginoon, pagpatuloy natin ang ating pag-uusap. Nais kong isaalang-alang ang mahalagang katotohanan ng walang anumang hatol o panlilinlang ang maaaring humihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Tayo ay lubos na nailigtas at malayo mula sa anumang hatol o panlilinlang. Sa Roma 8:1, sinabi ng Apostol Pablo, kaya't ngayon walang anuman ang hatol sa mga kay Kristo Jesus. Ito ay isang malaking katibayan ng kahalagahan ng ating pagkakaugnay kay Hesus Kristo. Sa Kanya lamang natin maaaring makamit ang tunay na kalayaan mula sa mga salot ng kasalanan at pagkakamali. Hindi tayo dapat magpapakaalipin sa mga pananaw ng mundo o sa mga hatol ng tao sapagkat sa ating pagkakaugnay kay Kristo Jesus, tayo ay hindi na kailanman mahatulan o malilimutan ng Diyos. Isa sa mga halimbawa ng kung paano natin may pagpahayag ang kahalagahan ng pagiging malaya mula sa hatol o panlilinlang ay sa sitwasyon ng isang taong nagbabago ng kanyang buhay natapos siyang magbalik loob sa Diyos. Halimbawa, ang isang dating adik na nahulog sa pag-aabuso sa druga at krimen, ngunit sa biyaya ng Diyos, nagsimula siyang magbago at magbabagong buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kahit ng ilan mga tao sa kanyang paligid ay patuloy na humahatol sa kanya, sa kanyang mga nakaraang pagkakabali, ang kanyang pagkakasama kay Jesus ay nagbibigay sa kanya ng lakas at pag-asa. Sa tulong ng Espiritu Santo, siya ay hindi na mahuhulog sa mga dating bisyo. At nakakamit ang tunay na kalayaan mula sa pagkakaalipin sa kasalanan. Bukod dito, maaari rin nating ipahayag ang kahalagahan ng walang anumang hatol sa ating pagkakasama kay Hesus Kristo sa konstekto ng isang taong naghihirap sa kalungkutan at pangungulila. Halimbawa, isang taong nagdalamhati sa pagkawala ng isang mahal sa buhay at nagtatanong kung bakit pinapasan niya ang ganitong uri ng pagsubok sa pagtanggap kay Hesus Kristo bilang tagapagligtas. At maaari nating ipahayag na sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at biyaya, tayo ay hindi iniwan o pinababayaan ng Diyos sa gitna
ng ating kalungkutan at sa pangungulila sa halip tayo ay pinayagan ng Diyos na malampasan anuman mga pagsubok sa pamamagitan ng kanyang lakas at presensya sa ating buhay. Sa mga nabanggit na halimbawa, mahalaga na maunawaan ng ating mga kapatid sa pananampalataya na ang pagkakasama kay Hesus ay nagdudulot sa atin ng tunay na kalayaan mula sa hatol at panlilinlang ng mundo. Mga minahal kong kapatid sa Panginoon, hindi lamang dapat nating unawain ang katotohanan walang hatol sa mga nasa kay Hesus Kristo, kundi mahalaga rin na maunawaan natin kung sino ang talagang hinahatulan ng Diyos sa taong hindi tumatanggap kay Hesus bilang kanilang tagapagligtas. Ang siyang hinahatulan sa Juan 3:18, sinabi ni Hesus, ang hindi sumasampalataya sa Kanya ay hinahatulan at datapwat ang sumasampalataya sa pangalan ng bugtong anak ng Diyos na si Jesus ay hindi hinahatulan. Ito ay nagpapahayag na ang pagtanggi sa biyaya at sa kaligtasan inialay ni Jesus ay nagdadala ng hatol at paghihiwalay sa Diyos. Sa pag-uunawa sa konsepto ng walang hatol sa mga nakay Hesus, mahalaga rin na may papaliwanag natin na ang Diyos ay hindi nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay base sa ating mga pagkakamali o nagawang mabuti. Sa halip, ang kanyang pag-ibig ay lubos at walang kondisyon. Sa Roma 5:8 sinabi, datapwat ipinagtanggol ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sapagkat nang tayo yung mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ikakabuti. Ito ay nagpapahayag na ang kanyang pag-ibig para sa atin ay hindi nakabatay sa ating mga gawa, kundi sa kanyang sariling pagmamahal at biyaya. Kailangan din bigyan diin na ang pagtanggap kay Jesus bilang ating tagapagligtas ay hindi lamang tungkol sa ating kaligtasan mula sa parusa, kundi higit sa lahat. Ito ay tungkol sa relasyon natin sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating pagtatanggap sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tayo ay tinatawag na magiging mga anak ng Diyos at maging bahagi sa Kanyang pamilya. Sa Juan 1:12 sinabi, datapwat sa lahat ng tumatanggap sa Kanya, sa mga nagsisimpalataya sa Kanyang pangalan, ay binibigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Ito ay nagpapakita ng ating pagtanggap kay Jesus ay nagbubukas ng pintuan sa isang bagong buhay at ugnayan sa relasyon sa Diyos. Ngayon mga kapatid, sa lahat ng naririto at nakikinig, maaari po ba nating ipahayag sa ating mga labi ng ating pagtanggap sa Panginoon Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Ipahayag po natin sa ating mga labi. Panginoon Jesus, tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Sabihin po natin, Amen at Hallelujah. Sa pagtanggap natin kay Jesus, tayo ay tinatawag din na maging mga mananampalataya at tagapagpatutuo sa kanyang pangalan sa pagiging mga alagad. Jesus, tayo ay
inaatasan, ipahayag ang kanyang mga aral at magdala ng liwanag sa mundo. Sa Mateo 5:14-16, sinabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanglibutan, hindi maaring itago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang bundok, at hindi rin ninyo tinatago ang isang nakasindig ilaw sa ilalim sa halip inilagay ninyo ito sa mataas na lugar, at ito ay nagbibigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Gayon din, hayaan ninyong ang inyong liwanag ay magliwanag sa mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at purihin nila ang inyong Ama sa langit. Ito ay nagpapakita ng ating pagtanggap kay Jesus ay may kaakibat na tungkulin na magbahagi ng kanyang liwanag at pag-ibig sa mundo. Sa makatuwid, pwede kayo gusto. Kapag tayo ay nanatiling matatag sa ating pananampalataya at sa ating pagkakasama kay Jesus, tayo ay magiging bahagi ng kanyang plano para sa kaligtasan ng sangkatauhan at pagpapakilala sa mundo sa kanyang pag-ibig. Kaya mahalaga na tayo ay magpatuloy sa ating pagsunod sa kanya at maging sa tagapagdala ng kanyang mensahe sa anumang sitwasyon o pagkakataon. Sa ganitong paraan, tayo ay patuloy na maglilingkod bilang mga instrumento ng kanyang kapayapaan at pag-asa sa mundo. Ama naming mapagmahal, sa oras na ito, aming dama ang iyong walang hanggang pagmamahal at biyaya sa amin. Tinatanaw namin ang iyong kabutihan at pagpapatawad sa kahit kami ay nagkukulang at nagkakasala. Hindi mo kami iniwan at patuloy mong inaakay sa iyong kabanalan. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong hindi namin nasunod ang iyong kalooban. Sa mga sandaling kami ay nagkulang sa aming pagmamahal at paggalang sa iyo. Bilang iyong mga anak, humihingi kami ng tawad sa lahat ng mga kasalanan na aming nagawa laban sa iyo at sa aming kapwa. Tinatanggap po namin si Jesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at nagpapahayag ng aming pananampalataya sa Kanya. Tinataguyod namin ang aming pagsunod sa iyong mga aral, hindi dahil sa aming kakayahan, kundi dahil sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nagtataguyod sa amin. Panginoon, alam namin na sa pamamagitan ng iyong dakilang pagmamahal, kami ay nagbabago mula sa kaluwalhatian patungo sa kaluwalhatian. Hinihiling namin na patuloy mong gabayan at palakasin ang aming pananampalataya upang maging isang instrumento ng iyong pagpala sa bawat isa. Pinasasalamatan din po namin ang iyong anak na si Jesucristo na nagbigay ng kanyang buhay upang kami ay maligtas at maging malaya sa kasalanan. Kami ay nagpapasalamat sa kanya, sa kanyang walang kapantay na sakripisyo at sa kanyang pag-ibig na hindi magmamaliw, at sa Banal na Espiritu, aming gabay at tagapagligtas, aming pinasasalamatan sa pagtuturo sa amin ng iyong kaharian at pagpalakas sa aming mga puso at isipan. Naway patuloy kami namin pagpalain, Ama, at patuloy kaming gabayan sa aming paglalakbay sa iyong landas, sa ngalan ni Jesus Cristo, aming tagapagligtas, at sa lahat magsasabing Amen at Hallelujah. Dito nagtatapos ang aming prayer.
Maraming salamat, Lord, sa lahat ng kabutihan mo. Salamat sa mga biyayang patuloy mong binubuhos sa amin sa araw-araw. Salamat, Lord, sa gabay at patubay sa aking buong pamilya, sa aking mga anak, sa aking mga apo, aking kapatid, aking mga kamag-anakan, Lord God, at mga kapitbahay. Maraming salamat po, Lord God, sa lahat-lahat ng ito, sa opportunity ito. Salamat po, naway pagpalain ang lahat na nakikinig at naaabot ng YouTube na ito. Lord God, maraming salamat po. Thank you and God bless everybody. Thank you.